Woman in Mr. Monteverde's Dream, Chapter 35. Angela, huwag! Sigaw ni Dylan sabay bangon sa hinihigaang duya na nakatali sa dalawang puno ng niyog. Pinunasan niya ang kanyang noo na pawisan. Nanginginig ang buong katawan niya sa matinding takot at pag-aalala. Sir, okay lang po ba kayo? Narinig kitang sumigaw kaya lumapit ako. Saad ng tauhan niya at katiwala dito sa lugar ni Cathy. Nanaginip lang ako. Hinihingal pa na sambit niya. Ikuha kita ng tubig, sir. Wika pa nito. Huwag na, papasok na lang ako. Tugon niya at bumaba na sa duyan. Mabilis ang mga hakbang niya papasok sa loob ng bahay. At tinungo niya ang kusina. Hinihingal siya at nanunuyo ang kanyang lalamunan. Kumuha siya ng baso at binuksan ang refrigerator para uminom ng tubig. Tuloy pa rin ang nararamdaman niyang pagkabalisa. Tumayo siya sa gilid ng bintana at lumanghap ng sariwang hangin. Pinipilit niyang pakalmahin ang sarili. Bakit napanaginipan kitang tumatawid sa ilog? Na may rumaragasang tubig pa at may kasamang bata, Angela. Anong pinapahiwatig nito? May asawa at anak ka na ba sa iba? Tanong niya sa isip. Ipinilig niya ang kanyang ulo at hinilot niya ang kanyang bato. Nasapo niya ang kanyang dibdib. Binuksan niya ulit ang refrigerator at naghanap ng pwedeng nguyain para mawala ang kaba. Pero puro chocolates lang ang naroon, kaya napangiwi siya. Lumipat siya sa pantry at nakita niya na may isang garapon ng cashew nuts. Kinuha niya yun at nagsanin lang ng kaunti sa palad para may nguyain. Pumanhik siya sa kanyang kwarto at binuksan ang bulusan ng kanyang backpack para kunin ang kanyang cellphone. Naka-off ang kanyang cellphone. Sinadya niya to para hindi siya maistorbo sa kanyang bakasyon dito sa lugar ni Cathy. Pero ngayon kumakalam ang kanyang kamay na buksan to at magtanong kung mayroon ng magandang balita. Mainang mura niya nang mapagtantong walang network signal sa kanyang kinaroroonan. Napilitan siyang lumabas at magtanong kung saan makakasagap ng signal. Naalala niya kahapon na may hawak na cellphone ang nakababatang pinsa ni Cathy. Manong, saan ho ba may signal dito? Tanong niya ng may magalang na boses. Diyan sa taas ng burol, sir. Sagot nito sabay turo. Saglit, sasabihan ko ang anak ko para samahan ka. Dagdag nito at iniwan siya sandali. Bumalik ang tiyuhin ni Cathy kasama ang dalagitan nitong anak. Tara na po, sasamahan ko kayo. Nakangiting wika ng dalagita pagkalapit nito sa kanya. Tumango lang siya bilang tugon at sumunod na dito. Nagsimula na silang maglakad papunta sa burol. Maganda ba ang view doon? Tanong niya. Wait lang ha, balik muna ako at kukunin ko lang ang camera ko. Wika niya. Sige po, hintayin na lang po kita dito. Tugon naman ang pinsa ni Cathy. Patakbo siyang bumalik at tinungo ang kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang kamera sa loob ng kanyang backpack at binalikan ang pinsa ni Cathy. Tahimik siyang naglalakad sa likuran ng pinsa ni Cathy. Sa bawat hakbang nito, napansin niya ang madalas na paglingon nito sa kanya. Siya nga pala, bakit lingon ka ng lingon? Puna niya dito. Baka po kasi mahulog kayo sa pilapil sagot nito. Bakit? Tingin mo ba hindi ako marunong maglakad sa pilapil? Tanong niya. Umiling ito sa kanya at ngumiti. Siguro po ngayon niyo lang mararanasang maglakad ng ganito kalayo. Mausisang saad nito. Well, oo. Ngayon lang. Natatawang sagot naman niya. Ang yaman niyo po kasi. Biruin mo, ikaw lang ang bumisita dito sa ng helicopter. Dati sports car lang na manliligaw ng ate-kati ko ang nakikita ko Madaldal na wika nito habang patuloy na humahakbang. Naintriga siya nang marinig ang pagsambit nito ng pangalan ni Cathy. Baka makakuha siya dito ng dagdag na impormasyon na pwede niyang magamit sa paghahanap. Tumikim muna siya bago magsalita. Nasaan na ba ngayon ang ate-kati mo? Tanong niya. Matagal na siyang hindi umuwi dito. Wala na po kaming balita simula nang umalis siya dito at pumunta ng Maynila. Baka nga po hindi pa niya alam na naibenta ng naiwang lupain ni Lola sa'yo. Malungkot na sagot nito. Baka naman nandun siya sa kamag-anak niyo sa Maynila. Tanong niya at nagbabaka sakaling may makuhang impormasyon. Wala po. Sabi ni Papa,
Wala naman kaming kamag-anak dun sa Maynila na pwede naming tawagan at tanungin kung nagawi ba daw ng pinsan ko. Tugon nito. Nanlumo siya sa naging sagot ng pinsan ni Cathy. Narating nila ang burol at namangha siya sa tanawing nakita. Tama nga ang pinsan ni Cathy. Magandang view sa parteng yun. Kitang-kita ang 360-degree view ng kanyang bahay at halos buong lupain. Ibinigay niya ang kanyang kamera sa pinsan ni Cathy para ito ang kumuha ng litrato. Dinukot niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Sunod-sunod ang pagpasok ng mga emails at messages sa kanyang cellphone ngunit hindi niya ito pinansin. May gusto siyang tawagan at abot langit ang kanyang dasal na sana may maganda na tong balitang iparating sa kanya. Nahanap niyo na ba siya? Tanong niya sa kausap sa kabilang linya. Hindi pa rin. Sagot mula sa kabilang linya. Napapikit na lang siya at napabuntong hininga sa narinig. Patuloy niyo pa rin hanapin. Wika niya sabay baba ng kanyang cellphone. Binaling niya ang tingin sa malayo. Pahiwatig na kaya yun na tumigil na ako sa paghahanap sa kanya. Hanggat hindi kita nakikita, patuloy akong aasa na magiging tayo pa. Nabubuo pa tayo ng pamilya. Titigil lang ako kapag natagpuan na kita at masaya ka na sa iba. Sa isip niya. Ang lalim naman ang iniisip mo? Tanong sa kanya ng pinsan ni Cathy sabay abot ng kanyang kamera. Iniisip ko lang inapanaginipan ko kanina. Sagot niya. Huwag mo nang isipin yun, lalo na kapag masamang panaginip. Kabaliktaran yan ang mangyayari sa totoong buhay. Wika nito. Tiningnan niya lamang to. Ngayon niya lang napansin na may hawig din ang mukha nito kay Cathy. Medyo chubby lang to at sa tansya niya nasa flat 5 lang ang height. 20 anyos pa lang ang edad nito at isa ito sa pinsan ni Cathy na pinapaaral niya. Tapos na ako, baba na tayo. Ayan niya. Pagkababa nila ng burol, nadatnan nilang maraming tao ang nag-uumpukan sa loob at labas ng bahay kubo na kanyang pinagawa para may pagtambayan. Sa labas ng bahay kubo ay may 2 mahabang lamesang gawa sa kawayan. Nakalatag doon ang sari-saring mga gulay na nililinis ng mga kababaihan. Sa loob naman ng kubo ay mga kalalakihan na nakaupo sa tapat ng parehabang lamesa at parang may pinag-uusapan. Mag-alas 5 na ng hapon at batid niyang kakatapos lang ng mga tong mag-harvest ng mga gulay na dadalhin sa palengke bukas ng umaga. Sir, tawag sa kanya ng isang babaeng may edad at kinawayan naman siya ng mga kasama nito. Ngumiti siya at nilapitan ng mga to. Sir Dylan, ito yung naani naming gulay ngayong araw. Nakangiting wika nito sa kanya. Masagaan ang ani natin dahil yan sa sipag at tiyaga ninyong lahat. Mabait kasi amo namin kaya nakakahiyang magtamad-tamaran. Pabirong wika nito. Simula nung napunta sa kamay mo sir tong lupain ni Lola Eva, maayos ng buhay namin dito. Tahimik at masaya. Sana umuwi na dito si Cathy. Wika ng tauhan ng lola ni Cathy. Oo nga eh. Sana umuwi na dito si Cathy para makilala niya si Sir Dylan. Dagdag ng katabi nito. Sana nga bumalik na dito si Cathy para makilala ko siya. Iyon na lang ang nasabi niya at nagpaalam. Pumasok siya sa loob ng kubo. Tila nagulat sa kanya ang mga taong nasa loob. Bumati siya at naupo sa kawayang upuan na nasa tapat ng mesa. May 2 pitchel na may lamang kulay puti sa gitna at may babasaging baso ang bawat isa sa kanilang harapan. Ano yung iniinom niyo? Mausisang tanong niya. Tuba ito sir, gusto mo bang subukan? Tanong ng tsuhi ni Cathy. Nakakalising ba yan? Tanong niya. Nakakalasing sir kapag marami nang nainom. Sagot ng katabi niya. Matikman nga? Nakangiting tugon niya. Dumungaw sa bintana ng kubo ang tiyuhi ni Cathy at nagbakuha ng baso para sa kanya. Maya-maya pa ay pumasok ang dalagitang pinsan ni Cathy na kasama niya kanina sa burol. May dala itong baso at yun ay inabot sa kanya. Sinalinan niya ang baso at sumipsi para tikman. Tulala ang mga nagiinom doon habang nakatingin sa kanya. Hindi sila makapaniwala na ang isang bilyonaryo ay iinom ng tuba. Ang tamis pala nito. Anya at sinaid ang laman ng baso. Masaya siyang nakipagkwentuhan sa mga nagiinom doon at hindi niya napansin ang mabilis na paglipas ng oras. Nakakaramdam siya ng pag-iinit ng kanyang katawan dahil sa nainom.
Dinukot niya sa bulsa ang cellphone at tiningnan niya ang oras. Mag-aalas 8 na ng gabi, kaya napilitan na siyang magpaalam para umuwi. Nang marating niya ang bahay niya, imbis na kumain ng hapunan, inuna niyang tinungo ang bathroom para maligo at maibsan ang init na naramdaman niya. Lumabas na siya ng silid at tinungo ang dining area para kumain ng hapunan. What the fuck? Mura niya nang makitang wala pang bawas ang pagkain nakahain sa dining table. Tinawag niya ang mga to. Bakit hindi pa kayo kumakain? Tanong niya nang makalapit sa kanya. Wala ka pa kasi sir. Lakas loob na sagot ng isang tauhan niya. Bakit? Dala ko ba ang pagkain? Kung umaga pala ako umuwi, natulog kayong gutom. Anya. Walang tauhan niya ang nangahas na sumagot. Napailing siya. Umupo na kayo na makakain na tayo. Bawi niya sa mga to. Pagkatapos niyang kumain, pumanhik na siya sa loob ng kanyang silid. Binuksan niya ang bintana at sinilip ang bahay ng lola ni Cathy. Hindi niya pa sinubukang pasukin ang bahay, kaya hindi pa niya nakikita ang loob nito. Pero batid niyang malinis at maayos na to sa loob dahil kumuha siya ng tagalinis. Nahagip ng tingin niya ang kamera na nakapatong sa TV stand. Kinuha niya yon at binuksan para tingnan ang mga kuha ng pinsa ni Cathy. Pwedeng maging photographer ang batang yun ah. May mga stolen shot pa ako. Nakangiting sambit niya habang inisa-isang tingnan ang bawat litrato. Ibinalik niya ang kamera sa TV stand at kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinungo niya ang kama at humiga. Hinalungkat niya ang kanyang music list sa cellphone at nagpatugtog para madaling makatulog. Chapter 36. Nakadidig si Dylan sa portrait painting ni Cathy sa loob ng kanyang master's bedroom. It's been 5 years since you left this house, Angela. Napangiti siya ng mapait. Iho, nasa baba na si Berto. Ari ni Manang Rosa. Pababa na ako, Manang. Tugon niya. Buong araw siyang pagod dahil sa dami ng kanyang inaasikaso sa kanyang opisina. Tinapos niya lahat ng kanyang gagawin dahil hindi siya papasok kinabukasan. Laking pasasalamat niya kay Trixie dahil tinulungan siya nito. Hindi na niya kayang magmaneho kaya magpapahatid na lang siya kay Mang Berto pauwi sa Casa Monteverde. Umuwi na ang kanyang ate Samantha galing England. Sinundo ito ni Christian sa airport kaninang umaga at sa Casa Monteverde sila tumuloy. Nakatakda na ang kasal ni ng Christian at Samantha sa susunod na buwan. Namimiss niya ang kanyang ate kaya kahit pagod, hahanap siya ng paraan para makauwi. Hi Dylan! I miss you so much! Masayang bati ng kanyang ate pagdating niya. Sinalubong siya nito ng mahigpit na yakap. I miss you too ate. Wika niya at gumanti din ng mahigpit na yakap. Nag-uusap sa sala silang magpamilya tungkol sa kasal ni Samantha. Beach wedding ang gusto nitong kasal at balak niyang sa Isla Monteverde ito gaganapin. You are next in line to get married next year, sambit ni Don Lucas sabay turo sa kanya. Ha? Bakit ako? Tanong niya. Alam nga naman ako, sabat ni Maurice. I thought Samantha's wedding was our topic here. Bakit napunta sa akin? Anya. Wala na sa kalendar ang edad mo, Dylan, kaya dapat mag-asawa ka na. Wika ng kanyang mommy. Excited na sana ako sa bagong member ng family. Hindi naman pala si Kuya Dylan ang tunay na ama. Wika ni Maurice. Hindi mo anak ang pinagbubuntis ni Angelique? Galat na tanong ni Samantha. Huli ka sa balita ate. Halos 5 taon mo kasi akong hindi mo malang kinamusta. Si Leia naman natataranta kapag nakikita ako. Sagot niya. Dylan. May inang boses si Samantha sa may hawak sa kamay niya. May sasabihin ka ate? Tanong niya. Wala. Sagot niya sabay iling. I'm so tired. Mauna na akong matulog. Paalam niya at tumalikod siya. Dylan? Tawag sa kanya ni Samantha na hindi niya namalayang sinundan siya nito. Yes ate. Can we talk tomorrow? Yung tayong dalawa lang. Wika ni Samantha. Sure ate. For now, I need to sleep. Good night. Sabay halik sa pisngi ni Samantha. Wala siya sa sariling bumaba mula sa kanyang kwarto. Tanghali na siyang nagising at bumaba dahil nakaramdam na siya ng gutom. Nilapitan siya ng kasambahay at tinanong kung manananghalian na siya para may paghain siya nito.
Napansin niyang tahimik ang buong mansyon, kaya tinanong niya ang mayordoma kung nasaan ang kanyang mga kapatid at magulang. Nasa garden rest house po silang lahat. Sagot nito sa kanya. Salamat, mamaya na lang ko kakain. Anya. Habang papunta siya sa garden ay nadaanan niya ang cellphone ni Samantha na nasa center table ng sala. Sa tingin niya mukhang nakalimutan itong dalhin ng kanyang kapatid. Hahayaan na sana niya ngunit biglang tumunog at pumasok sa isip niya na baka importanteng tawag to. Papunta naman na siya ng garden kaya dadalhin niya na lang at iaabot yon kay Samantha. Tinignan niya kung sino ang tumatawag. Alexandra. Mainang basa niya sa caller name na naka-flash sa screen. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang makitang picture ng isang batang babae sa caller ID. Who is she? Why this little girl looks like a female version of mine? Mga tanong sa isip niya habang titig na titig sa mukha ng bata. May kung anong nagtulak sa kanya para pindutin ang answer button at pinakinggan kung ano ang sasabihin ng nasa kabilang linya. Hello, Tita Mami? Mami Cathy and I so excited to see you. I miss you so much. Masiglang boses ng bata sa kabilang linya. Natigilan si Dylan sa narinig. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Inilayo niya lang ang cellphone ni Samantha sa kanyang tenga at ibinalik sa center table. It can't be. Mainang sambit niya at napaupo sa sofa. Magkahalong tuwa at galit ang nararamdaman niya. Ilang sandali pa narinig niya ang mga yapak at tawanan papasok ng mansyon. Ngunit hindi niya pinansin at naratili lang siyang nakayuko. Gising na pala si Kuya eh. Boses ni Maurice. Lumapit sa kanya si Samantha. Excuse me Dylan, can you hand over me my phone? Wika nito. Umangat siya ng mukha at tumayo. Who is Alexandra ate? Bakit hindi ka makasagot? Sigaw niya. Umagaw ng atensyon ang sigaw niya. Nagsilapitan sa kanilang gawi ang lahat ng tao sa loob ng mansyon. We will explain. Sabat ni Christian na pumagitna sa kanilang dalawa. 5 taon na ang lumipas at kailan niyo pa balak sabihin sa akin? Pigil ang galit niyang sambit. Anong nangyayari dito? Tanong ng kanilang ama. Dad, may nagawa akong kasalanan kay Dylan. Sagot ni Samantha. Pinaupo silang dalawa at pinag-usap habang kaharap ang kanilang mga magulang. Tahimik ang lahat habang nagpapaliwanag si Samantha. Buong pusong nagpakumbaba ang kanyang ate habang nakikinig sa lahat ng sumbat at sama ng loob na lumalabas sa bibig nila. Wala ka dito ate, kaya hindi mo nakitang paghihirap ko. Sa ginawa mo pinagkaitan mo ako ng pagkakataon na magpakaama sa anak ko. Umiiyak na sumbat niya. I'm sorry, Dylan. Pangaalo ni Samantha at niyakap siya. Hindi ko naman pinabayaan ang mag-ina mo eh. Nasaan ang mag-ina ko ate? Gusto ko na silang makita. Agad pumunta silang tatlo sa Laguna. Si Christian ang nag-drive ng sasakyan at katabi sa front seat si Samantha. Habang siya'y tahimik lang na nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan. Napakasakit ang ginawa ng kanyang ate. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Hindi na niya maibabalik ang 5 taon na lumipas na. Mabilis ang pagpapatakbo ni Cathy ng kanyang sasakyan. May nilakad siya sa Maynila at pauwi pa lang siya sa bahay ni Christian. Tinuruan siyang mag-drive ni Christian at sa sipag at tiyaga niya, nakabili siya ng sariling sasakyan. Sikat na sa buong Laguna ang Alexandra Cakes and Muffins. Dati sa coffee shop lang siya nagsusupply, ngayon ay may 3 branch na to at soon to open ang pang-4 na branch sa isang mall sa Maynila. Tinatanaw niyang utang nito lahat kay Samantha at Christian. Simula ng unang buwan na pasukin niya ang ganitong negosyo, ay tumanggi na siya sa sustento na ibinibigay ni Samantha. Parang kailan lang, 4 na taon na ang anak nilang dalawa ni Dylan. Kahit mahirap sa sitwasyon niya, nagawa niyang gampanan ang responsibilidad bilang ina at ama sa kanyang unika iha. Wala na siyang balita kay Dylan dahil itinuon niya lahat ng atensyon niya sa anak at sa negosyo. Ilang sandali pa narating na niya ang bahay ni Christian. Bumaba siya ng sasakyan at binuksan ang gate. Bumusina agad siya nang makapasok sa gate para mapansin ng anak na dumating na siya. Iginarahin niya ang kanyang sasakyan at pumasok na sa loob.
Laking pagtataka niya na walang Alexandra na sumalubong sa kanya. Bakit parang walang tao? Bukas naman ang mga ilaw sa isip niya. Aling Lourdes? Yaya? Alexandra? Sunod-sunod na tawag niya nang makapasok. Biglang nag-brown out at kasabay ay may mga taong yumakap sa kanya galing sa likuran. Tinakpan nito ang kanyang ilong at nawalan siya ng malay. Nagising siya dahil sa lamig ng aircon na nanunuot sa kanyang balat. Lampshade lang ang nagsisilbing ilaw sa buong silid. Inikot niya ang paningin sa kabuuan at napatingin sa sarili. Napagtanto niyang wala siyang ni isang saplot sa katawan. Pinakiramdaman niya ang sarili para malaman niya kung napagsamantalahan siya. Nakarinig siya ng pagpihit ng doorknob. Humiga siya ng patihaya at nagtulog-tulugan. Naririnig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya at pinatay nito ang lampshade kaya nabalot ng dilim ang buong paligid. Hinaplos nito ang buhok niya at pumatong sa kanya na kinabigla niya. Buong lakas niya itong itinulak. Ngunit hindi niya nagawang mailayo ang malabatong katawan nito. Niyakap siya nito at sumubsob sa kanyang leeg. I miss you so much, Angela. Paos na boses nito. Dylan? Gulat na sambit niya. Binuksan nito ang lampshade at tumingin sa kanya. Inangkin nito ang kanyang mga labi ng puno ng pananabik. Hindi siya gumalaw at tumugon. Hanggang sa hilahin nito ang kumot na nakabalot sa kanyang katawan at kitang-kita niya sa mga mata nito ang matinding pagnanasa. You are more beautiful and sexy now. Wika nito at pinaliguan siya nito ng halik sa buong katawan. Inangkin nito ulit ang kanyang labi at natigilan nang mapansin ang pagbasa ng kanyang unan. What's wrong? Hindi mo na ba ako mahal? Tanong nito. Matagal na kitang kinalimutan, Dylan. Takot na akong mahalin ka. Takot na akong masaktan. Naiiyak niyang sagot. Maayos na ang lahat, Angela. Wika nito. Hindi ko alam, Dylan. Sa ngayon, gusto ko lang umuwi sa bahay ng Lola Eva ko kasamang anak natin. I'm sorry, Angela, pero hindi ako papayag na isama mong anak natin. Alam kong hindi ka na babalik. Kung gusto mo, tayong tatlo ang uuwi doon. Sabay yakap nito sa kanya. Ako na lang ang uuwi. Bukas na bukas din. Madiin na sabi niya. Sige, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang anak natin habang wala ka. For now, magbihis ka na't naghihintay na ang mga magulang at ang mga kapatid ko sa baba. Gusto kanilang makilala. Wika nito sabay abot ng kanyang damit na kinuha nito sa kanyang closet sa bahay ni Christian. Bumaba siya ng hagdan kasama ni Dylan. Sinalubong siya ng kanyang anak at mga magulang ni Dylan. Nahihiyaman na ilakas loob siyang nagbigay galang. Maayos ang naging pagtanggap sa kanilang mag-ina sa loob ng mansyon. Bawat isa ay pinadama sa kanilang mag-ina na bahagi sila ng pamilya Monteverde. Chapter 37. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin dinadalaw ng antok si Dylan. Sumandal siya sa headboard ng kama. Pinagmasdan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog at napapagitnaan nilang dalawa ni Cathy. Tinitigan niya at hinaplos ang mukha ng kanyang anak. Hindi niya makakalimutan ang unang pagkikita nila kanina. Damang-dama niya ang pananabik sa higpit ng yakap nito nang makita siya. Parang may humaplos sa puso niya nang marinig ang silitang daddy mula sa bibig ng kanyang anak. Sinyalis na kahit wala siya sa tabi nila, hindi siya tinanggalan ng karapatan ni Cathy na kilalanin siya bilang ama. Hinalikan niya to sa pisngi at inayos ang comforter nito. Tumayo siya at umupo sa tabi ni Cathy na nasa kabilang dako ng kama. Mahimbing na to ang natutulog na nakatihaya. Napanunok siya ng laway nang mapansin ang malulusog nitong dibdib dahil sa suot nitong sleeveless na pantulog. Napapikit siya para pigilan ang sarili, ngunit hindi siya nagtagumpay. Naisubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Cathy at naging dahilan yon para magising to. Dylan, ano ba? Maaga akong aalis bukas. Singal nito sa mababang boses. Shh, isa lang please. Sambit niya. Doon ka na lang sa banyo. Naiirita ang boses nito. Hindi niya napigilang tumawa ng malakas sa sinabi ni Cathy. What's funny? Tanong nito. 1 minutong hinihingi ko. Because I just want to say thank you for taking good care of our daughter.
Napalaki mo siya ng maayos, Angela. Bakit? Anong iniisip mo? Isang round ba? Sigurado na mismo nang tumirik ang mata mo. Nakangising wika niya. Che! Sabay takip nito ng unan sa mukha. Nabis mo bang sumubo ng hotdog at tumukot sa tapat ng shower? Pabirong sambit niya. Diyos ko naman, Dylan. Let me sleep, please. Isa pa, sa labas na ako matutulog. Banta niya. Tara, sa labas tayo matulog. Doon tayo sa garden. Pangiinis niya sabay lamas niya sa dibdib nito. Hindi siya nito pinansin. Nanatiling nakatakip pa rin ang una ng mukha nito at hinayaan lang siya sa ginawa. Itinaas niya ang damit ni Cathy at tumambad sa harapan niya ang malulusog na dibdib nito. May gatas pa ba to? Tanong niya. Pagpatuloy mo lang yan, Dylan. Sisipain na lang kita sa bayan kapag nagising ang anak mo at makitang kabastos ang ginagawa mo. Galit na boses ni Cathy. Ito na nga, titigil na oh. Good night. Wika niya at lumapit na sa kabilang dako ng kama. Nahiga siya at niyakap niya ang kanyang mag-ina. Labis ang sayang nadama niya ngayon dahil sa wakas ay buo na sila. Kailangan nilang burahin ang masasakit nilang nakaraan sa isip at puso ni Cathy para makapagsimula silang muli. Kasalukuyang nasa sala si Dylan. Binabantayan niya ang kanyang anak na nakikipaglaro at nanonood ng TV kasama ang pinsan nito. Maagang umalis si Cathy saka sa Monteverde para bumalik ng Laguna. Nagpaalam tong kukuha ng gamit para sa nakatakdang pag-uwi nito at ihahabilin sa kanyang staff ang negosyo. Pagbalik ni Cathy mamayang hapon ay ipapahatid niya to pauwi. Wala siyang binanggit kay Cathy tungkol sa lupain ng kanyang lola Eva. Sa 5 taong lumipas ay malaki na ang pinagbago ng kinagistang lugar ni Cathy. Daddy, can you get some water for me? Please, malambing na boses ng kanyang anak. Sure, baby. Sabay tayo at tinungo ang kusina. Daddy! Daddy! Biglang sigaw ni Alexandra. Patakbong bumaba ng hagdan ang mag-asawang Daniel at Crisanta. Pumasok din sina Samantha at Maurice sa loob galing sa pool area pagkarinig ng sigaw ni Alexandra. What happened, baby? Tanong niya. Karya ng mami ko! Umiiyak na wika nito at may itinuro. Niyakap niya to at tumingin sa direksyong itinuro ng kanyang anak. Halos gumuho ang mundo niya nang makita ang isang flash report ng vehicular accident sa screen ng TV. Sasakyan yun ni Cathy na bumangga sa isang puno at wasak ang unahang bahagi ng sasakyan. Base sa balita ay umiwas ito sa kasalubong na truck na nawala ng preno. Para siyang kandilang nauupos habang pinapanood at kinukuha ng mga rescuers ang katawan ni Cathy sa loob ng sasakyan. Halos wala na tong buhay habang isinasakay sa ambulansya. Kuya, puntahan niyo na si Ate Cathy. Kami nang bahala ni Ate Crisanta kay Alexandra. Wika ni Maurice. Let's go, Dylan. Aya naman ni Samantha. Wala siya sa sariling sumunod at tinungo ang kanyang sasakyan. Ako na magdadrive. Wika ng kanyang kuya Daniel. Relax and pray, Dylan. Magpakatatag ka, kaya ni Cathy. Wika ni Samantha at hinawakan ang kanyang kamay. Mabilis ang pagpatakbo ng kuya Daniel niya ng sasakyan. Tahimik lang siyang nakaupo. Abot langit ang dasal niya habang binabaybay nila ang daan patungo sa ospital na pinagdalahan kay Cathy. We're looking for Katrina Angela Villarruiz. Tanong ni Samantha sa information desk ng hospital nang makarating. She's in the operating room, ma'am. This way. Sagot ng nurse na nasa information desk. Naupo silang tatlo at matyaga silang naghintay sa labas ng operating room. Inaabot sila ng 4 na oras sa paghihintay at sa wakas lumabas din ang doktor. Kayo ba ang kamag-anak ng pasyente? Tanong nito sa kanila. How's the patient, doc? Katrina Angela Villarruiz. Tanong niya at agad naman siya nitong nakilala. Mr. Monteverde. Because of what happened, severe pelvic bone fractures ang natamo ni Miss Villarruiz. Maliit ang chance na mabuntis pa to pagkatapos ng operation. And you need to look for an eye donor as well because the damage to her eyes ay malala din. For now, the operation is done and she's now in stage of recovery. Ililipat na siya mamaya sa kanyang private ward. Paliwanag ng doktor at bago magpaalam, inabot sa kanya ang kwintas ni Cathy na ibinigay niya.
Bakit ganito, ate? Akala ko maayos ng lahat. Umiiyak siya sa balikat ng kapatid. Niyakap naman siya ni Samantha ng buong higpit. Ganito talaga siguro ang buhay natin. Be strong lang. Kailangan ka ni Cathy at ni Alexandra. Wika ni Samantha. Ate, samahan mo na lang dito si Dylan. Babalik lang ako ng bahay para kumuha ng mga kailangan dito. Paalam ni Daniel. Hindi ko siya kayang makita sa ganitong sitwasyon, ate. Hindi ko kaya. Kung alam ko lang na mangyayari to, hindi na ako pumayag na umuwi siya ng Laguna. Umiiyak na wika niya sa balikat ng kapatid. Maya-maya pa'y nakarinig siya ng mga yapak papalapit sa kinaroroonan nila ni Samantha. Ate Sam, kumusta si Cathy? Nabalitaan ko ang nangyari. Boses ni Leia at kasama nito ang kanyang asawa. Nasa recovery room na. Sagot ni Samantha. Minamalas talaga si Cathy kapag kasama ka ni Monteverde. Madaldal na boses ni Leia nang bumaling sa kanya. Leia, saway ng asawa nito sa mahinang boses. Agad naman tong nakaramdam ng awa. I'm sorry. Magdasal na lang tayo na malampasan niya to. Pagsubok lang to para mas lalo kayong tumibay. Mahinang boses ni Leia sabay yakap sa kanya at hinagod ang kanyang likuran. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging malambing sa kanya ang madaldal niyang kaibigan. Nangako si Leia na siya na ang maghahanap ng eye donor para kay Cathy. Makikipag-ugnayan siya sa mga kakilalang doktor para mabilis ang paghahanap at maoperahan na to sa lalong madaling panahon. Chapter 38. Hindi mapigilan ni Dylan ang mapaluha habang pinagmamasdan si Cathy na nakahiga sa hospital bed sa loob ng kanyang private ward. Tinurukan na naman to ng gamot pampakalma at pantulog. Nag-hysterical to sa tuwing magising dahil hindi nito matanggap na hindi na siya nakakakita. Hinawakan niyang kamay ni Cathy. Dinala niya yon sa kanyang labi at hinalikan. Huwag kang mag-alala. Makakahanap din kami ng eye donor mo, Angela. Pabulong na sambit niya at hinalikan to sa noo. Bumukas ang pinto at pumasok sina Samantha at Christian. May dala tong pagkain at prutas. Dylan, kumain ka na muna. Wika ni Samantha. Bakit nandito kayo, ate? Hindi ba dapat abala kayo sa paghahanda ng kasal nyo? Tanong niya sa dalawa. We decided to cancel our wedding. Hindi naman namin kaya magpakasal ni Christian na ganito ang sitwasyon ni Cathy. Tsaka na lang namin itutuloy ang kasal kapag maayos na ang lahat. Sagot ni Samantha. Lumapit si Samantha kay Cathy. Inayos nito ang kumot. Cathy, kaya mo to ha? Huwag kang susuko. Kailangan ka ng kapatid at pamangkin ko. Nangako ka pa na ikaw ang gagawa ng wedding cake para sa kasal ko. Mahinang boses si Samantha. Hanggang ngayon wala pa rin bang mahanap na eye donor? Tanong Christian. Wala pa rin eh. Kung pwede lang sanang pumatay ng tao sa labas para magkaroon ng eye donor si Cathy, gagawin ko na. Wala sa sariling sagot niya. Baka gawin mo yan, Dylan, ha? Maghunos dili ka. Sambit ni Samantha. May kumatok sa pintuan ng ward. Alam niyang si Trixie na to. Pinapunta niya kahapon si Trixie at ipinagtapat niya ang lahat. Kahapon lang ni Trixie nalaman ang tungkol sa kanilang dalawa ni Cathy kahit na matagal na niya itong sekretarya. Itinago niya sa loob ng secret room niya ang portrait painting ni Cathy na nakasabit dati sa loob ng opisina niya. Hi! Tipid na bati ni Trixie pagpasok. Upo ka, Trixie. Aya ni Samantha. Kayo na munang bahala kay Cathy. Lalabas lang ako para matawagan ko si Alexandra. Paalam niya. Lumabas si Dylan para tawagan at kumustahin si Alexandra. Naglalakad siya sa pasilyo ng ospital nang biglang may humawak sa kanyang braso mula sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon para tingnan ang humawak sa kanyang braso. Do I know you? Takang tanong niya sa isang magandang babae na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya to kilala at ngayon niya lang din ito nakita. Nakatingin lang to sa kanya at hindi sumagot sa tanong niya. Excuse me, miss? I'm in a hurry. Wika niya at hakakbang na sana siya pero hinawakan siya ulit nito sa braso. My stepsisters wants to talk to you. Wika nito. Who? Do you know me? Tanong niya. Wala nang maraming tanong. Sumunod ka na lang sa akin. Sabay hila sa kanya. Sumunod siya dito habang hila-hila nito ang kanyang kamay. Pagpasok nila sa pintuan ng isang private ward, nakita niya ang isang babae na nakahiga sa hospital bed.
Tadtad ito ng aparato at malaki ang tiyan na parang buntis ng 7 buwan. Lapitan mo ng ate ko. Gusto kanyang makausap. Utos ng babae. Hindi niya kilala kung sino to. Nag-iisip tuloy siya habang naglalakad papalapit sa babae na baka may nabuntis siya. Sa pagkakatanda niya, si Cathy lang ang huli niyang nakatalik. Dylan, mahinang tawag sa kanya ng babaeng nakahiga. Angelique? Sambit niya nang makalapit sa tabi nito. Pasensya ka na. Alam ko na nga ako na akong hindi magpapakita sa'yo. Pero sana pagbigyan mo akong makausap ka. Mahina ang boses nito. Anong nangyari sa'yo? Buntis ka ba? Tanong niya. I was diagnosed with ovarian cancer at nasa stage 4 na to. 1 buwan na rin ako dito sa ospital. At hirap na rin ako sa kalagayan ko. Nakaramdam siya ng awa dito dahil kitang-kita niya ang paghihirap nito. May anak ka, diba? Kaya kailangan mong lumaban. Sabay hawak niya sa kamay nito. Alam kong konting oras na lang ang itatagal ko dito, Dylan. Nalaman ko ang nangyari kay Cathy. And I'm willing to donate my eyes for her. Kapatawaran lang ang hinihingi kong kapalit mula sa kanya. Sana mapatawad niya ako sa ginawa ko. At sana ikaw din. Napatawad mo na ako. Naiiyak na to habang nagsasalita. Angelique, please. Don't say that. Maawa ka sa anak mo, iiwan mo. Gagaling ka pa. At matagal na rin kitang napatawad. Niyakap niya to. Maraming salamat sa lahat, Dylan. Isa ka sa naging masayang parte ng buhay ko. Kasabay nito ang pagpikit ng mga mata ni Angelique. May biglang tumunog at gumuhit ang linya sa patient monitoring screen. Angelique! Napahigpit ang yakap niya dito. Lumapit ang kapatid ni Angelique sa kanya. Ikaw lang naman talagang hinihintay niya makausap. Masakit mag-isipin na wala na siya pero sa wakas natapos ng paghihirap ng ate ko. Tumalikod siya at tumabas sa kwartong yun. Hindi na niya kinayang sakit na makita si Angelique na tinakpan ng puting kumot. Ipinasok na sa operating room ang katawan ni Angelique para kunin ang mata nito. Kinausap niya ang doktor ni Cathy na magsasagawa ng cornea transplant. Pagkatapos, bumalik siya sa ward ni Cathy. Anong nangyari, Sir Dylan? Tanong ni Samantha pagpasok niya. Nakahanap na ako ng eye donor para kay Cathy. Sagot niya. Ha? Saan? Pumatay ka? Sunod-sunod na tanong ni Samantha. Wala na si Angelique, ate. Binigay niya ang mata niya para kay Cathy. Tumulo na naman ang luha niya. Ano? Nagulantang si Samantha sa sinabi niya at napatayo to. Si Angelique patay na? Tanong nito. Si Angelique ang eye donor ni Cathy. At kapalit, ay sana mapatawad siya ni Cathy. Tugon niya. Ilang sandali pa narinig nila ang pagbukas ng pinto ng ward. Pumasok ang nurse at doctor ni Cathy sa ward. Dadalhin na nila at ipapasok na rin sa operating room si Cathy para simula ng cornea transplant ito. Let's pray na sana successful ang operation ni Cathy. Wika ni Samantha. Sana nga successful, ate. Lumabas siya para matawagan si Alexandra dahil hindi ito natuloy kanina. Palakad-lakad siya sa labas ng operating room habang kausap sa cellphone ang anak. Nang may baba ang kanyang cellphone, ay naupo siya sa upuan na naroon. Napakasakit ng nangyari ngayong araw, lalo na sa mga yakap niya na wala ng buhay si Angelique. Huwag kang magkalala, Angelique. Sisiguraduhin kong maibibigay sa'yo ni Cathy ang kapatawarang hinihingi mo. Salamat sa lahat, Angelique. Mahinang sambit niya. Chapter 39. Nakatayo si Dylan kasama ni Trixie, Leah at Samantha sa loob ng ward. Tahimik nilang pinagmamasdan ang unti-unting pagtanggal ng benda sa mga mata ni Cathy. Bumulong ng dasal si Dylan na sana successful ang naging resulta ng operasyon sa mata ni Cathy. Tanggap niya na hindi na to magkakaanak. Ang mahalaga lang ngayon ay makakita na ulit si Cathy. Open your eyes slowly. Narinig nilang utos ng doktor. Dahan-dahan namang iminulat ni Cathy ang kanyang mata. Walang salita ang lumabas sa bibig ni Cathy at nakatuon lang ang tingin sa isang direksyon. Angela? Mahinang tawag niya ngunit hindi pa rin to nagbaling ng tingin sa kanya. Hindi rin makapagsalita ang tatlo. Tumingin ang mga to sa kanya na parang nagtatanong din.
Nagkibit balikat na lamang siya. Humakbang na siya para lapitan ng doktor para tanungin. Salamat, Dylan. Boses ni Cathy. Napalingon siya sa direksyon nito. Nakita niya si Cathy na nakatingin na sa kanya. Lumapit siya dito. Oops, walang yakapan muna. Sabay harang ng dalawang kamay nito. Successful? Nakakita ka na? Tanong niya. Ay, hindi pa. Natatawa ang sagot nito. Pinakaba mo naman kaming bruha ka? Ani ni Leia. Trixie? Nandito ka? Wika nito nang mapansin ng kaibigan. Hi, Ma'am Cathy. Ako na pala yung sekretary ng future husband mo. Nice meeting you po. Pabirong wika ni Trixie. Sira? Hindi ka pa rin nagbabago. Madaldal ka pa rin. Pareho lang kayo ni Leia. Wika ni Cathy. Aba, bakit ako nadamay? Kung madaldal ako, edi sana nalaman na ni Monteverde ang totoo ng mas maaga. Sabat ni Leia. Hindi ko pa yung nakakalimutan, Reyes, ha? Bilang parusa, 1 month mong hindi makikita si Alexandra. Sumbat niya. Tangina mo, Monteverde. Mataray na boses ni Leia. Hoy, ang iingay niyo. Saway ni Samantha. Nakapamaywang tong pumagitna sa kanilang tatlo at umastang parang referee. Sabay-sabay din silang nagtawanan ng malakas. Bumaba si Leia at Trixie para bumili ng kanilang pagkain. Bumili naman si Samantha ng kanyang mga kulang na gamot sa baba. Naiwan silang dalawa sa loob ng ward. Dylan, may inang tawag sa kanya ni Cathy. Salamat at hindi ka sumuko sa akin. May inang sambit nito nang makalapit siya. Kailangan kita, Angela. Bibigyan pa natin ang buong pamilya si Alexandra. Nakangiting tugon niya. Salamat sa eye donor ko. Binigyan niya ako ng pagkakataon na makakita pa. Nasambit ni Cathy. Natigilan siya sa sinabi nito. Binabalak niyang sabihin kung sino ang eye donor nito. Ang naging susi kung bakit ito nakakita ngayon. Nag-aalangan siya sa magiging reaksyon nito. Angela, about Angelique. Napatawad mo na ba siya? Nakaramdam siya ng kaba habang nagtatanong. About Angelique? Matagal ko na siyang napatawad. Sagot nito. Tsaka ako nisasabihin sa'yo na si Angelique ang eye donor mo kapag magaling ka na. For now, sapat na sa akin na marinig mula sa'yo na napatawad mo si Angelique. Pagkalabas ng ospital sa bahay na ni Dylan sila umuwi. Sinundo sila ng Mang Berto sa ospital kasama si Bibian. Naunang bumaba si Dylan at inalalayan siya nito para bumaba ng sasakyan. Kumusta ka, Iha? Salubong sa kanya ni Manang Rosa nang makalapit sa kanya. Namiss niya to kaya agad siyang napayakap. Pinaupo siya ni Dylan sa sofa. Inikot niya ang paningin. Sa ayos ng pamamahay ni Dylan, pakiramdam niya hindi lumipas ang mahigit 5 taon. Wala kahit isang binago. Isa-isang bumalik sa isip niya ang masasaya at masasakit na alaala niya sa bahay na to. Hinawakan ni Dylan ang kamay niya. Burahin na natin ang masasakit na alaala natin dito. Sabay yakap sa kanya. Hinarap niya si Dylan at ikinulong niya ng 2 palad ang mukha nito. Tinitigan niya to ng matagal. Unti-unti niyang inilapit ang mga labi niya sa labi ni Dylan. Dinaman niya ang init at lambot ng mga labi nito. Wala na siyang pakialam kung makita man sila ni Bibian o ni Manang Rosa. Ikaw lang una't huling lalaki sa buhay ko, Dylan. Magsimula tayong muli. Sambit niya nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Niyakap siya at binuhat ni Dylan. Napakapit naman siya ng mahigpit sa leeg nito. Pumasok sila sa loob ng guest room. Pinaupo siya nito sa kama. Nandito pang mga gamit ko? Takang tanong niya. Of course. Umaasa pa kasi ako na babalik ka. Pinapalinisan ko lang ang buong silid na to pero hindi ko pinapagalaw ang mga gamit mo dito. Sagot niya. Binaling niya ang tingin niya sa vanity dresser. Hinanap niya ang maliit na box na ipinatong niya doon. Ngunit wala na to doon. Ano bang hinahanap mo? Puna ni Dylan sa kanya. May nakita ka bang maliit na box na nakapatong dyan? Tanong niya sabay turo sa vanity dresser. Wait, hanapin ko. Wika nito. Lumapit sa vanity dresser si Dylan. Isa-isang tiningnan nito ang nakalagay sa vanity dresser.
Binuksan din ito ang lahat ng drawers at naganap doon. Ayun pala, nahulog lang sa ilalim. Anya. Ano bang laman ito? Tanong ni Dylan sabay upo sa kanyang tabi. Pregnancy test mo ba kay Alexandra to? Tanong nito pagbukas ng box. Ibibigay ko sana sa iyo yan, kaso simula nung iwan mo ko dito, hindi ka na bumalik. Tuluyan mo na akong kinalimutan. Sumilay ang lungkot sa mukha nito. Mali ka nang iniisip, Angela. Hindi kita kinalimutan. Madiin itong sabi. Dinukot nito ang cellphone sa bulsa. Binuksan ito at ipinakita ang mga pictures niya na mahimbing na natutulog. Natahimik naman to nang makita yun. Kinuha niya ang cellphone sa kamay ni Dylan para makita niya to ng maayos. Akala mo lang kinalimutan kita. Walang gabi na hindi kita binisita dito. Minsan dito pa ako natutulog. Hindi ka nga lang pumapasok sa master's bedroom kaya hindi mo alam. Dagdag ni Dylan. Napayakap siya ng maigpit kay Dylan dahil sa natuklasan. Akala niya dati kinalimutan at pinabayaan na siya nito. Nagkamali siya ng iniisip. Napangatlabi siya para pigilan ang luha. Enough of this. Baka umiyak ka pa at makusot mo ang mata mo. Labas na tayo, baka dumating na si Ate Samantha. Nakangiting wika ni Dylan. Binuhat siya ulit nito patungo sa sala. Maya-maya pa nakarinig sila ng sasakyan na tumigil sa tapat ng entrance door. Mami! Daddy! Tili ni Alexandra. Patakbo itong lumapit sa kanila at humalik sa kanilang pisngi. Inihatid ito ni Samantha pauwi sa bahay ni Dylan. I miss you so much, Mommy. Mahigpit ang yakap nito sa kanya. Welcome to your new home, my princess. Wika ni Dylan at kinarga ang anak. Wow, this house looks like a castle, Daddy. Bulalas nito. Yes, baby. This is our castle. I'm the king. Mommy, Daddy is our queen. And you are... the princess? Mabilis na sagot ni Alexandra. Very good. Masayang wika ni Dylan. Tinawag ni Dylan si Bibian at Manang Rosa. Pinakilala nila ang kanilang anak. Malambing naman na nagbigay galang si Alexandra sa dalawa. Ako muna katabi ni Alexandra mamaya ha, isang gabi lang. Nihiyang paalam ni Samantha. Sure, Ate Samantha. Sabay na sagot nilang dalawa ni Dylan. Come here, Alexandra, I'm gonna show you your room. Aya ni Dylan. Lumapit naman to at hawak kamay silang umakyat ng hagdan papunta sa second floor ng bahay. Napangiti naman siya sa nakitang pagmamahal ni Dylan para sa anak nila. Ginagawa ni Dylan ang lahat para makabawi sa mga araw na hindi nila to nakasama. Nakikita niya rin sa mukha ng anak niya ang saya na nakilala na nito ang ama. Kaya para kay Alexandra, magsisimula silang muli ni Dylan. Chapter 40. Let's go? Tanong ni Dylan habang papalapit sa kanya. Wait lang, kunin ko lang ang bulaklak at kandila. Mauna ka na sa sasakyan. Naroon na si Alexandra. Tugon niya rito. Sabay na tayong lumabas. Dylan insist. Kagabi niya lang nalaman na si Angelique ang kanyang eye donor, kaya gusto niyang puntahan ang punto dito. Pagkatapos silang madalaw ang punto ni Angelique, uuwi sila ng Casa Monteverde dahil namimiss na ng mga magulang ni Dylan si Alexandra. Manang, aalis na po kami. Paalam niya kay Manang Rosa. Ingat kayo ha? Tugon naman ito. Tara na, aya ni Dylan. Kinuha nito ang hawak niyang bulaklak at kandila. Hinawakan nito ang kanyang kamay habang naglalakad sila palabas ng bahay. Why so tagal, Daddy? Mareklamong tanong ng anak niya nang ganap silang makapasok sa loob ng sasakyan. Nainip ang prinsesa ko? Kawawa naman. Paglalambing ni Dylan. I'm so excited na kasi na makalaro ang dalawang pinsan ko. Madaldal na paliwanag ni Alexandra. Napailing to at napatingin sa kanya. Nakuhayatan ni Alexandra ang pagiging madaldal ni Leia. Natatawa ang bulong nito. Tinawagan muna ni Dylan ang stepsister ni Angelique para malaman ang exact location ng puntod ni Angelique. Nakiusap naman to na daanan na lang nila dahil balak din itong bumusita ngayong araw. Tahimik lang siya at nakatuon ang tingin sa dinadaanan nila habang papunta sa bahay ng kapatid ni Angelique. Napapitlag siya nang biglang hawakan ni Dylan ang kanyang kamay. Nagdadrive ka, sabay bawi ng kamay, ngunit hindi nito binitawan.
It's okay, I can do multitasking. Wika nito at kumindat pa sa kanya. Sige, pakiligin mo pa ako at baka maihi ako dito nang wala sa oras. Pabiro ang salita niya. Natawa si Dylan sa sinabi niya. Ilang minuto pang lumipas, narating nila ang bahay ng kapatid ni Angelique. Nakapayong to habang nakatayo sa labas ng gate at may hawak ding bulaklak at kandila. Itinigil ni Dylan ang sasakyan sa tapat nito. Hi po, magandang umaga. Bati nito pagbaba ni Dylan ng bintana. Bumaba si Dylan at pinagbuksan to ng pinto ng sasakyan. Tabi kayo dito sa likod ng anak ko. Hi, I'm Alexandra. Pakilala ng anak niya nang makaupo ng maayos ang kapatid ni Angelique. Hi, I'm Jean. You're so pretty naman. Kamukha mo ang daddy mo. Tugon ng kapatid ni Angelique. Ngumiti ng matamis ang anak niya bago magsalita. Thank you po. Patay na patay kasi sa akin ang nanay niyan kaya kamukhang kamukha ko. Natatawang sambit ni Dylan. Ang kapal mo? Inirapan naman to ni Cathy. Huwag ka nang magalit para hindi mahalata na totoo. Pang-aasar pa nito. Nakikita niya sa rearview mirror ng sasakyan ang kapatid ni Angelique at si Alexandra na nagtatawanan habang may pinapanood sa cellphone. Nalaman niya kay Dylan kagabi na mag-isa na lang pala nito sa buhay. Namatay na ang ina nito na naging kabit ng tatay ni Angelique. Hindi niya rin malapitan ang ama nito dahil bantay sarado ng totoo nitong asawa. Nakaramdam siya ng awa dito dahil si Angelique lang ang kinikilala nitong pamilya pero nawala pa. Simula nang mamatay si Angelique, nangungupahan na lang to mag-isa at pilit na itinataguyod ang pag-aaral sa sariling sikap. Gusto niya tong kausapin sa susunod na araw para tulungan. Malaki ang utang na loob niya kay Angelique, ngunit nasa kabilang buhay na to, kaya sa kapatid na lang ito babawi. Tutulungan niya to at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nito hanggang sa makapagtapos at makahanap ng magandang trabaho. Nagpark si Dylan sa gilid ng kalsada. We're here. Kayo na lang ni Jean ang pumunta sa punto ni Angelique. Maghihintay na lang kami ni Alexandra dito. Wika ni Dylan. Ako nang magbibitbit nito ate. Wika ni Jean at kinuha ang kanyang bulaklak at kandila na hawak. Ngumiti lang to sa kanya at ginaya siya nito patungo sa punto ni Angelique. Nang makarating ay inilagay nila ang bulaklak at nagtirik ng kandila sa tabi ng lapida ni Angelique. Namasa ang kanyang mata habang nakatitig at hinahaplos ang lapida nito. Nangihinayang siya dahil hindi man lang sila nagkausap bago to nawala. Matagal na kitang napatawad, Angelique. Hindi ako kailanman nagtanim ng galit sa'yo. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ko ang kapatid mo. Hindi ko siya pababayaan. Maraming salamat ha. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nakakakita ngayon. Mahina ang sambit niya. Habang naglalakad pabalik silang dalawa sa sasakyan, ay hindi niya maiwasan na mapalingon sa puntod ni Angelique. Salamat sa pagbisita sa ate ko. Alam kong masaya na siya ngayon. Wika ni Jean. Sa susunod na araw gusto kita makausap ha. Tatawagan kita. Nakangiting wika niya. Sige po, salamat. Tugon nito. Pagkatapos lang ihatid sa inuupang apartment ang kapatid ni Angelique, bumiyahe na sila pauwi ng Casa Monteverde. Nagtatawanan sila sa loob ng sasakyan dahil sa kadaldala ni Alexandra. Sa isip niya, tama nga si Dylan. Mukhang nagmana ang anak nila kay Leia. Madaldal at hindi nauubusan ng kwento. Ano pa kaya yan kung magsama si Leia at Trixie na magbantay sa anak natin? Napapailing na sambit ni Dylan. Okay lang yan kahit madaldal. Wala na tayong magagawa eh. Hindi na natin mababago yan. Ang importante marunong kumalang. Natatawa ang sambit niya. Makalipas ang mahigit kalahating oras, narating nila ang Casa Monteverde. Tumatakbong lumapit sa kanila ang bunsong anak ng kanyang kuya Daniel. Hindi na hinantay ni Alexandra na pagbuksan ng ama dahil kusa na itong bumaba pagkatigil ng sasakyan. Patakbo itong sumalubong sa kanyang pinsan at humalik sa pisngi ng magulang ni Dylan. Pumasok silang dalawa sa loob ng mansyon at nagbigay galang sa magulang ni Dylan. Yumakap siya kay Samantha at Crisanta. Samantalang patakbong bumaba ng hagdan si Maurice nang marinig ang kanilang pagdating. Lumapit ito at umalik sa kanyang pisngi. What's the plan? Kailan kayo magpapakasal?
Tanong ng daddy ni Dylan. Dad, mauna muna ako. Naunahan na ako ni Daniel eh. Sabat ni Samantha. Nagtawanan ng lahat sa naging reaksyon ni Samantha. I have a surprise for you. Wika ni Dylan. Hinila siya nito palabas at dinala sa garahe. Ano namang paandar to? Tanong niya. Surprise! New car for you. I think kaya mo nang mag-drive. Wika nito sabay abot ng susi sa kanya. Ha? Seryoso ka? Ford Mustang? Sunod-sunod na tanong niya. I mean, ang mahal kasi nito eh. It's okay baby, you deserve it. Pinulupot nito ang braso sa kanyang bewang at inamoy nito ang kanyang buhok mula sa kanyang likuran. Next time, don't buy expensive things for us. Mahirap na masanay kami. Anya. You gave me a priceless gift, Angela. And that was Alexandra. Malamlam ang mga mata nito ang nagsasalita. Kung makapagsalita ka naman parang ako lang gumawa kay Alexandra. Pinagtulungan kaya natin yan. Pabirong sa niya. Ang tamis naman. Papalapit na sa inyo mga langgam. Wika ni Samantha. Distorbo ka talaga ate. Maiiwan ko muna kayo ha? Paalam ni Dylan. Papaalam ka na lang, titingin ka pa na masama sa akin. Puna ni Samantha habang nakangisi. Tuloy na ba next month ang wedding mo ate Sam? Tanong niya rito. Yes, Cathy. Sagot nito. I'm so excited ate. Huwag mong kalimutan ha, ang cake ko ha? Nakangiting wika ni Samantha. Noted ate, she answered. She smiled. Yeah, she's so excited because of Samantha and Christian's wedding. But she's more excited to go back to Isla Monteverde, an island where it all started. Chapter 41. Katatapos lang ni Kating maglinis ng katawan at magbihis ng pantulog. Wala na sa kanilang kwarto si Dylan. Kanina lang ay nakaupo to sa kama at may tinitignan sa laptop bago siya pumasok sa banyo. Kaya napagpasyahan niyang lumabas para hanapin to. Tulog na si Alexandra ate, matutulog na rin ako. Saad ni Maurice paglabas niya ng silid ni Dylan. Nakiusap si Maurice sa kanya na itatabi niya muna sa pagtulog si Alexandra. Pinagbigyan niya naman to dahil alam niyang namimiss din ni Maurice ang anak niya. Ito kasi ang nag-alaga kay Alexandra noong mga panahong nasa ospital siya. Good night, Maurice. Tugon niya at hinalikan niya to sa pisngi. Pagkababa niya sa may sala, tinungo niya muna ang kusina para uminom ng tubig. Nataon naman na naroon si Samantha at may hawak itong baso. Hinahanap mo ba si Dylan? Tanong nito. Yes, Ate Chris. Sagot niya. Nasa pool area kasama niya si Daniel. Sabay na tayong pumunta doon. Nakangiting wika nito. Nadatnan niyang umiinom ng whiskey si Dylan kasama si Daniel sa may pool area. Tumayo si Dylan nang makita siya at pinaghila ng upuan sa tabi nito. Umupo rin sa tabi ni Daniel si Crisanta at nagsali ng alak sa baso na hawak nito kanina. Inom tayo, Cathy? Wika ni Crisanta. Bawal, harang ni Dylan. Bahala kayo basta ako magpapakalasing. Sabay tungga ni Crisanta ng alak sa baso. Mukhang may laban mamaya. Third baby's coming. Biro ni Dylan. Pakihanda na yung mga bedsheet na pamalit sa kama namin. Mukhang matutulog sa suka na naman ang isa dito eh. Utos ni Daniel sa katulong. Tiningnan ng matalim muna ni Crisanta si Daniel bago magsalita. Shut up! Ipapahiya mo pa ako? Lumipas ang isang oras. Pasok na kami ha? Paalam ni Dylan. Papasok na rin ako. Wika ni Crisanta. Pinauna nilang tumayo si Crisanta. Pasuray-suray itong naglakad. Maya-maya pa ay tumalon ito sa swimming pool at sa part pa na 6 feet ang lalim. Damn that woman! Lakas ng loob tumalon sa 6 feet, samantalang flat 5 lang naman ang height. Mahinang sambit ni Daniel bago tumalon sa pool para iyahon si Crisanta na sumisigaw na ng tulong. Kuya, papasok na kami ha. Enjoy the night. Natatawang sambit ni Dylan. Nauna siyang pumasok sa loob ng kwarto dahil sinili pa ni Dylan ang anak sa loob ng kwarto ni Maurice. Tinungo niya ang kama at dumapas sa unan. Hindi nagtagal, pumasok na si Dylan at inilak ang pintuan. Lumapit ito at humiga sa tabi niya kaya napadihaya siya. Lean here please. Turo nito sa kanyang dibdib. Umusog naman siya papalapit para sumandal doon.
Pinulupot ni Dylan ang kaliwang braso sa kanyang bewang at ang isang braso nito ay nasa kanyang puwetan. Can you take off your clothes? I just want to feel the heat of your body. Wika nito. Uminit ang katawan niya nang maamoy ang mabangong hininga ni Dylan na lalong bumango dahil sa alak na nainom nito. Simula nang makarecover siya sa pangyayaring aksidente, ngayon lang siya nakaramdam ng pananabik sa sex. Kumalas siya sa mga yakap ni Dylan at lumuhod sa kama. Unti-unting tinanggal niya ang saplot sa katawan hanggang sa kwintas na lang sa kanyang leeg ang maiwan. Let's make love, sweetheart. Mapang-akit na boses niya. Kinagat niya pa ang hintuturo niya para ganahan to. Napatayo bigla si Dylan nang makita ang ginawa niya. Batid nito na nagiinit ang kanyang katawan. Niyakap siya nito ng maigpit habang nakaluhod. Control yourself, baby. Bawal pa. Wika nito. No, please. Ngayon lang ako ginanahan, hindi mo pa ako pagbibigyan. Nagmamaktol na sabi niya. 6 months pa. Diin nito. No, please. Pagmamakaawa niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Dylan. Daan-daan nitong inilapat ang mga labi sa kanyang leeg. Kinagat nito ang balat at sinipsip ng ubod ng lakas hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Parang binuhusan na naman siya ng malamig na tubig. Nawala ang init sa kanyang katawan. Nakaramdam siya ng hiya sa inasta niya kaya napahiga siya sa kama nang nakatalikod kay Dylan. I'm sorry. Simula nung magkaayos tayo, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng pananabik na maangkin mo. Anya, you are not completely healed. Kaya kahit anong sabi ko sa'yo, pinipigilan ko ang sarili ko. Darating din tayo dyan, at kapag nangyari yun, wala tayong minutong sasayangin. Bulong sa kanya ni Dylan mula sa kanyang likuran at iyakap ang hubad niyang katawan. Humarap naman siya dito at ikinawit ang mga braso sa leeg ni Dylan. Pakasal na lang muna tayo. Pagkatapos ng kasal ni Ate Sam, tayo nang susunod. Tamang-tama yan sa honeymoon natin. Sabay haplos sa mukha niya. Kahit parang hindi na ako ulit magkakaanak, magpapakasal tayo? Naluluhang sabi niya. Wala akong pakialam kung hindi ka na magkaanak. May Alexandra na tayo, kaya magpapakasal tayo para maayos na ang birth certificate ng anak natin. Lalong hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. Thank you. Tipid niyang tugon at kinagat ang pang-ibabang labi ni Dylan. Tinugunan naman siya ni Dylan ng halik na punong-puno ng pagmamahal. Years pass, but until now, I can't believe that the woman in my dreams surrendered her everything to me. The first night that I deflowered you, that was the happiest moment of my life because you were officially mine. Dylan said as their lips parted. I know the first time you entered me, that was also the most memorable moment of my life. I have become completely yours, and you are mine. She replied with a whispered tone. Matagal na tinitigan ni Dylan ang mukha ni Cathy na natutulog habang nakaunan sa kanyang braso. Ilang buwan na rin na magkasama sila ni Cathy natutulog ngunit kanina lang to nagkaroon ng gana at nag-aya ng sex sa kanya. Sa bagay, hindi na siya dapat nagtataka dahil sinabi na ng doktor na kapag ang isang babae nakaranas ng pelvic fracture surgery ay hindi lang ang chance na bumuntis ang mawawala. Mawawala na rin to ng gana sa sex. Kung ganahan man to maybe once or twice a month na lang. Hindi na rin to madaling nabasan, kaya kailangan marunong magdala ang lalaki at higit sa lahat, walang hiyaan sa bawat isa para madaling mabasa ng partner ang gusto ng katawan nito. I love you, Angela. No matter what. I don't care kahit hindi na ako masatisfied sa sex life natin after marriage. Hindi iyon magiging dahilan para mabawasan ang pagmamahal ko sa'yo. Mainang sambit ni Dylan at inayos niya ang pagkakahiga ni Cathy habang nakaunan sa kanyang braso. Chapter 42. Nang makauwi sila sa bahay ni Dylan galing sa casa Monteverde, ay walang inaksayang oras si Cathy. Pinuntahan niya sa inuupahang apartment si Jean at sinundo. Inayon niya to sa isang restaurant para makausap niya ng masinsinan tungkol sa alok niyang tulong. I am here to help you. Panimula niya habang nag-aantay ng kanilang in-order na pagkain. Po? Maang natanong ni Jean. Nalaman kong ikaw lang ang bumubuhay at nagpapaaral sa sarili mo. I want to help you. Ako ang magpapaaral sa iyo hanggang sa makatapos ka. Pahayag niya. Nahihiya po talaga ako sa inyo eh.
Wika ni Jean habang nakayuko. Ano ka ba, huwag ka nang mahiya. Hinawakan niyang kamay nito para makumbinsi. Pagtatrabuhan ko na lang po sa inyo. Pwede po akong maging katulong niyo. Gabi naman po kasi ang pasok ko. Nahihiyang sambit ni Jean. Umiling siya bago nagsalita. Ililipat kita sa regular class, Jean. Mag-aral ka lang ng mabuti at gawin mo ang lahat para makapagtapos ka. I want you to reach your goals in life. I can be your ate who is willing to support you. Salamat po, ate. Naiiyak na saad nito. Lumapit sa kanya si Jean at niyakap siya ng mahigpit. Aning may batang nakahanap ng kakampi. Ano ba yan? Naluluha na rin ako. Sabay hagod niya sa likod ni Jean. Dumating ang in-order nilang pagkain at isa-isang nilapag yon ng waiter sa mesa. Kumalas si Jean sa pagkakayakap sa kanya at bumalik sa upuan nito. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik sila sa apartment ni Jean para kunin na ang mga gamit nito. Isasama niya to pauwi sa bahay ni Dylan at doon na to titira. Napag-usapan na nila to ni Dylan at hindi naman to nagdalawang isip na pumayag. Ito lang ba ang mga gamit mo? Tanong niya pagpasok niya sa kwarto ni Jean. Ito lang po ate, lahat po ng ginagamit ko rito ay gamit ng ka-bed spacer ko. Dati kumpleto ako sa gamit dito dahil binibilhan ako ni Ate Angelique. Kaso binawi rin sa akin ng mami niya pagkatapos ng libing. Sagot nito. Sa narinig, nakaramdam siya ng awa kay Jean habang tinitingnan niyang nagliligpit ito ng kanyang mga gamit. Kumunot ang noon niya nang makitang maliban sa suot nito, 3 pares ng pambahay at 2 pares ng panlakad lang ang damit ni Jean. Nagkasya lang to lahat sa maliit na backpack nito. Pinigilan niya ang sariling huwag punahin. Sinuot na nito ang backpack at may kinuha na envelope sa loob ng drawer nito. Sa nakikita niya ay mga records ni Jean yun sa school at birth certificate. Saan nga palang mga school uniform mo? Tanong niya nang mapansin na wala itong uniform na inilagay sa loob ng bag. Pati din po uniform ko at mga damit na binili ni ate, hindi din pinatawad. Kinuha po sa akin at pinasunog. Nakangiwi nitong sagot. Tumangot-tango na lang siya. Tara na po, i-chat ko na lang mamaya ang mga kasama ko rito para malaman nila na umalis na ako. Sabay sarado nito ng pinto. Lumabas sila ng gate ng apartment nito. Nang ganap na silang makapasok sa loob ng sasakyan, ay narinig niya ang pagbuntong hininga ni Jean habang nakatanaw sa gate. Bakit ka malungkot? Puna niya at ini-start na ang sasakyan. Mamimiss ko po kasi mga kaibigan ko eh. Malungkot na tugon nito. Natigilan siya. Bumalik din sa alaala niya ang araw na nilisan niya ang inuupahang bahay nila ni Trixie. Halos hindi niya rin makaya ang lungkot na naramdaman niya habang papalayo sa bahay na yun. You can visit her daily if you want. Hindi naman kita pagbabawalan. Nakangiting wika niya. Talaga po? Maringning ang mga matang tanong ni Jean. Why not? Nakangiting baling niya. Inatras na niya ang sasakyan at tinungo na ang labasan ng eskinita. May malapit na ruta pa uwi sa bahay ni Dylan, pero pinili niyang dumaan sa rutang may madadaanan silang department store para maibili niya pa to ng mga gamit. Ilang saglit pa ay pumasok sila sa entranceway ng isang department store at tinungo ang parking lot. Lumabas naman si Jean ng sasakyan. Tahimik lang na bumubuntot sa kanya si Jean papasok ng department store. Pili na. Wika niya kay Jean na makapasok sa ladies apparel store. Ho? Nanlaki ang mata nito sa sinabi. Ang sabi ko, pumili ka na ng mga damit mo. Sabay abot niya ng basket kay Jean. Wala nang nagawa si Jean kundi kunin to nang ipilit niyang iabot dito ang basket. Umupo muna siya sa upuan na naroon habang pinagmamasdan to na nagsisimula ng mamili ng damit nito. Ate, tawag sa kanya ni Jean. Oh, bakit wala pang laman yung basket mo? Tanong niya. Ang mahal ho dito eh. Sa okay-okay na lang tayo, bulong nito. Dito na, halika tulungan kita. Hinila niya ang kamay ni Jean. 6 na basket ng mga damit ni Jean ang binayaran niya sa cashier. Nang matapos silang magbayad, tumuloy sila sa Watson para bumili ng mga personal hygiene needs dito. Hindi na niya to binilhan ng mga footwears dahil napansin niyang magka-size lang sila ng paa. Marami pa siyang sapatos at sandals na hindi pa nagamit at halos lahat matataas ang heels. Mga bigay yun ni Samantha galing England at hindi niya yun nagagamit dahil mabilis na siyang mapagod. Pwede po bang daan tayo ng simbahan?
Gusto ko lang po sana magpasalamat at humingi ng tawad sa Diyos. Akala ko kasi pinabayaan na niya ako nang kunin niya ang ate Angelique ko eh. Wika nito. Sige, may simbahan dyan sa unahan. Baling niya dito. Pinagbigyan niya to sa hiling. Dumaan sila ng simbahan at sabay na rin silang pumasok para magdasal. Napalapit siya kay Jean nang mapansin na umihikbi na to habang nakaluhod. Pilit niya to inalo. Hayaan mo lang ako ate. Umabot na kasi ako sa puntong halos isumpa ko na siya dahil pakiramdam ko napakadamot niya. Umihikbing wika nito. Dahil sa sinabi nito ay napaatras siya at hinayaan niya na lang si Jean at matyaga niya tong hinintay hanggang sa matapos. Hindi niya akalaing napakabigat ng pinagdadaanan ng batang to. Kung titingnan si Jean parang hindi mo mapapansin na nahihirapan to dahil palangiti. Napaisip siyang totoo nga ang kasabihan na kung sino pa ang palatawa ay siya pa tong may mabigat na dinadala. Mommy! Salubong ni Alexandra sa kanila pagdating. Pumasok ka na, feel at home. Wika niya. Pinagamit niya kay Jean ang guest room na dating kwarto niya. Pinatulungan niya to kay Bibian para ayusin ang mga gamit nito. May kapalit na ako? Pabirong salita ni Bibian pagpasok ng guest room. Excited ka na bang makakita ng Aurora Borealis? Tanong niya. Mas excited ako makasama ang jowa ko. Kinikilig na sagot ni Bibian. Aalis na kasi si Bibian sa bahay ni Dylan dahil pupunta na to ng Faroe Island. Pupunta dito sa Pilipinas ang boyfriend nito sa susunod na linggo at sasama na si Bibian sa pagbalik nito. Iniwan niya ang dalawa sa loob ng guest room. Lumabas siya para puntahan si Alexandra dahil mag-isa lang to naglalaro sa sala. Laking gulat niya na karga na to ni Dylan. Naka-office suit to at mukhang kadarating lang. Mommy! Daddy's here! Matinis na boses ni Alexandra. Lumapit si Dylan sa kanya at ginawa rin siya ng halik sa pisngi. Kumusta ang lakad mo? Napapayag mo ba si Jean? Tanong nito. Yup, nasa guest room na nag-aayos ng gamit kasama niya si Bibian. Sagot niya. Magkasama silang dalawa na umakyat sa master's bedroom at nagpalit ang damit pambahay. Maya-maya pa ay narinig na nila ang pagtawag at pagkatok ni Bibian sa pinto. Senyales na kailangan na nilang bumaba dahil handa na ang meriendang niluto ni Manang Rosa. Chapter 43. Hindi mapalagay si Cathy habang panayang sulyap sa may pintuan ng simbahan. Naroon na si Trixie, Leia, Ivan at Beans at magsisimula ng binyag ngunit wala pa si Blake. Sila ang kinuhang ninang at ninong ni Dylan para kay Alexandra. Pinabinyagan nila ng biglaan si Alexandra. Sa sobrang busy niya sa negosyo, nakalimutan niyang hindi pa nabibinyagan ang kanyang anak. Kung hindi pa nagtanong si Dylan kung sino ang mga ninong at ninang ni Alexandra, ay hindi niya yon maalala. Akala naman ni Dylan na binyagan na si Alexandra dahil ninang na ang tawag dito kay Leia. Wala pang kaibigan mo? Mag-start ang binyag ni Alexandra. Natataranta na siya. Wala pa eh. Malapit na raw siya na traffic lang. Sagot nito. Ilang sandali pa ay may dumating na itim na sports car at bumaba si Blake. Ay, salamat. Mahina ang sambit niya. Nagsimula ang binyag ni Alexandra ngunit lumilipad ang isip niya. Pagkatapos kasi ng binyag ni Alexandra, dediretso na sila sa Isla Monteverde. Bisperas na ngayon ang kasal ni Samantha at ni Christian. Kahapon pa umalis papuntang isla ang pamilya ng dalawang ikakasal. Sa tingin niya, sinalalang yata ang kulang doon at ang kapatid ni Christian na si Beans. Sa kagustuhan ng magulang ni Dylan, si Isla Monteverde na ang resepsyon ng binyag. Para may pakilala na sila sa buong angka ng Monteverde. Are you okay? Pabulong na tanong sa kanya ni Dylan nang mapansin ito na hindi siya mapalagay. Marahan lang siyang tumango. Natapos ang binyag kaya sabay-sabay na silang pumunta ng altar para sa picture taking. Until now, dude, hindi pa rin ako makapaniwala. Totoo palang babae sa panaginip mo? Wika ni Blake. Akala nyo kasi kabaliwan lang lahat. Hindi ba sinabi ko na sa inyo na nakita ko na siya noong nagiinuman tayo sa yate ko? Natatawang wika ni Dylan habang nakikinig ang mga kaibigan. Congratulations, dude. I'm happy for you. Wika ni Blake sabay paalam sa kanila dahil 1 oras na lang flight na nito papuntang Amerika. Kinansel pa nito ang unang flight na pinabook para lang maka-attend ng binyag ni Alexandra.
Inakbayan siya ni Dylan habang naglalakad patungo sa nakapark nitong bagong sasakyan. Sa sasakyan naman ni Vince, piniling sumakay ni Trixie. Sumakay sa sasakyan ni Ivan si Leia para magpahatid sa ospital. Duty pa ngayon sa ospital si Leia kaya hindi na tumakapunta sa resepsyon ng binyag ni Alexandra. Susunduin na lang si Leia ng private chopper ni Dylan bukas ng madaling araw para maka-attend ito ng kasal ni Samantha. Si Eva naman ay may kailangan ding asikasuhin kaya hindi din sasama. May kasunod lang ang sasakyan ni Dylan at Vince na dumating sa parking lot ng kumpanya ni Dylan. Napatingala siya nang makababa ng sasakyan. First time niyang makita ang building ng DAM Advertising Company na pag-aari ni Dylan. Hindi niya napigilan ang sariling hindi mapamangha sa tagumpay na narating ni Dylan sa buhay. Let's get inside. Ayon ni Dylan sa may hawak sa kamay niya. Pumasok sila sa elevator kasama si Trixie at Vince. Pinindot ni Trixie ang pang 25th floor at ilang sandali pa bumukas ang elevator at bumungad sa kanila ang private chopper na nasa helipad na nasa rooftop ng building. Sir, narinig niyang wika ng piloto at nakipag-shake hands kay Dylan. Is this yours, Daddy? Tanong ni Alexandra pagpasok sa loob ng private chopper ni Dylan. Ngumiti lang to at tumango sa anak niya. So you mean, you're a millionaire, Daddy? Mausisang tanong ni Alexandra. Not just a millionaire, but a billionaire inaanak. Ani ni Vince mula sa kanilang likuran. Oh my God! Bulalas ni Alexandra na nagpatawa ng malakas sa kanila. Mahigit 40 minutes ang lumipas bago ganap na makalapag ang helicopter sa Isla Monteverde. I miss this place. Marami na pala ditong water sports activities. Wika ni Trixie nang sumayad ang mga paa sa lupa pagkababa nila sa private chopper ni Dylan. Ha? Bakit? Hindi ka na ba nakabalik dito? Takang tanong niya rito. Hindi na. Ang last ko na punta dito yung time na nakasama kita. Sagot ni Trixie. Eh di ba every year may summer outing kayo? Tanong niya. Instead of summer outing, pera na lang binigay sa amin. Kahit nga si Sir Dylan, hindi ko nabalitaan na bumalik dito. Baka dahil sa nangyari sa inyong dalawa, Kati. Kaya ayaw ni Sir bumalik sa isla na to dahil maaalala ka lang niya. Mahinang boses si Trixie. Nagkibit-balikat siya sa sinabi ni Trixie. Patakbong lumapit sa kanila si Maurice at si Jean. Sa palagi ang pagpapasyal nila sa Casa Monteverde, sinasama nila si Jean kaya naging kaklose na to ni Maurice. Bridesmaid si Jean at maid of honor naman si Maurice bukas sa kasal ni Samantha. Malayo pa lang sila pero nakikita na ang maraming tao sa dining area ng hotel. Alam nilang sila na lang ang hinihintay para makapag-lunch na ang lahat. Nang ganap silang makapasok sa dining area, ay nagsalita ang daddy ni Dylan sa microphone at pinapunta sila sa unahan. Ipinakilala sila ni Don Lucas sa lahat na naroon. Agad naman nagpalakpakan ng mga tao at may nagsisisigaw na nagtatanong kung kailan ang kasal. Unahin na muna natin ang kasal ni Samantha. Natatawag wika ni Don Lucas at inanyayahan ng lahat para kumain. Nang matapos kumain ay nagbihis na siya ng damit sa presidential suite. Sisimulan niya nang i-bake ang wedding cake na Samantha para bukas. Bihasa na siya sa paggawa ng cake, kaya madali na lang to para sa kanya. Tinungo niya ang kitchen area ng hotel at nakahanda na doon ang kanyang ingredients na gagamitin na nauna nang dinala ni na Samantha kahapon. Do you need help, ate? Sabay na tanong ni Maurice at Jean mula sa kanyang likuran. Sige, tulungan niyo ako magbukas ng ingredients. Nakangiti niyang sagot. Pasado 10 o'clock in the evening na niya natapos ang wedding cake ni Samantha. Pagpasok niya sa presidential suite ay gising pa si Dylan. Bakit gising ka pa? Tanong niya. Inaantay kita. Yumakap to sa kanya. Amoy icing ako. Maglilinis lang ako ng katawan. Anya sabay kuha ng robe. Pagkalabas ng shower area, agad siyang nagbihis ng damit pantulog. Humiga siya sa kama at napagitnaan nila ni Dylan si Alexandra. Good night. Malambing na boses niya. Sinila siya ni Dylan ng halik sa labi. Good night. I love you. I love you too. She replied. Masaya ang lahat habang naglalakad sa aisle ang mga entourage. White and sky blue ang wedding motif ng kasal ni Samantha.
Ilang sandali pa ay naglakad na si Samantha suot ang kanyang worth 5 million wedding dress na regalo ni Dylan. Hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha habang nakikinig sa wedding vows ng dalawa. Sa wakas, natuloy na ang pag-iisang dibdib ni Samantha at Christian na naantala dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya. "Are you excited to be the next bride?" Tanong sa kanya ni Dylan nang nasa reception na sila. "Propose ka muna?" Biro niya. "Darating tayo dyan," Dylan replied. Oras na for the bouquet toss para malaman na kung sino ang susunod na ikakasal. Pinapunta na sa gitna ang lahat ng dalaga. Nagpaalam si Dylan na pupunta lang ng comfort room kaya naiwan siyang mag-isa. Kanina pa nakatayo sa harapan ng stage sila Maurice, ngunit hindi pa inahagis si Samantha ang bouquet nito. Kumunot ang noon niya nang lumapit sa kanya si Maurice at Jean at hinila siya paakyat sa ibabaw ng stage. Niyakap siya ni Samantha at ibinigay sa kanya ang bouquet nito. "What is the meaning of this?" Tanong niya ngunit iniwan siyang mag-isa sa wedding reception stage. Lumabas si Dylan mula sa likuran ng stage at lumapit sa kanya. She was shocked when Dylan knelt on the stage and pulled out the ring in front of her. "You're the woman of my dreams. And now that I found you, I won't ever let you go. Katrina Angela Villaruiz, will you marry me?" Hindi agad siya nakasagot. Natakman niya ng palad ang kanyang bibig habang nakatitig kay Dylan. Hindi niya akalain ito ang magaganap sa pagbalik niya sa isla. "Say yes!" Naririnig niyang sigaw ng mga tao sa paligid. "Mommy, say yes!" Sigaw ni Alexandra. "Pucha, Kati, yes na!" Sigaw naman ni Trixie. "Yes!" Naluluha niyang sagot. At tears of joy. Inangkin ni Dylan ang kanyang labi sa harap ng maraming tao. Pakiramdam niya tumigil ang pag-ikot ng mundo. Sumisigaw at nagpapalakpakan ng mga tao sa paligid nilang dalawa, ngunit para siyang bingi na walang naririnig. Niyakap siya ni Dylan ng mahigpit nang maghiwalay ang kanilang mga labi. "I'm willing to spend the rest of my life with you." Kumanti siya sa higpit na yakap ni Dylan. Umakyat si Alexandra sa stage. "Thank you, Mommy, you said yes!" Sabay yakap ni Alexandra sa kanya. Pagbaba nila ng stage, niyakap siya ng mommy ni Dylan at doon na sila pinaupo sa tabi nito. Pinabalik naman ng host sina Christian at Samantha sa reception stage para gawin na ang kanilang first dance.